Ayan na siya, Marvin. Tagayin mo na! Natatakot po ako, Kuya Ronald. Hindi ko yata kayang pumatay ng baboy. Pambihira ka. Pinabayaan mo kasi makawala tapos ngayon ay hindi mo pala siya kayang pigilan. Ayan tuloy. Nakalayo na. Mga kasama, habulin natin! Wala na tayong panghanda sa piyesta kapag nakatakas yan. Pasensya na po, Kuya Ronald. Ayun na sa kakahuyan. Doon nagpunta. Habulin nyo! Hoy, Marvin! Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Halika na! Sundan na natin sila. Mahirapan na tayong mahuli yan kapag tuluyan ang nakapasok sa masukal na kakahuyan. Opo, Kuya Ronald. Pasensya na po, naging pabaya ako. Akala ko kasi hindi na siya makakawala eh. Ayos lang yon. Sige na. Sumunod ka na sa amin at tulihin natin ang baboy na yon. Sige po, Kuya Ronald. Ay, Kuya Ronald! Nandito na ang baboy! Tulungan niyo ako dito! Nandito ang baboy, Kuya Ronald! Dalihan ninyo, baka makatakas pa! Saan ka ba nagpunta, Marvin? Nandito ang baboy na hinahabol natin! Pero meron pa isa dito, Kuya Ronald! Nandito ang baboy! Sinasalakay ako, tulungan niyo ako! Anong kalukuhan bang sinasabi mo? Andito ang hinahabol natin? Nahuli na namin! Tulungan niyo ako, Kuya Ronald! Sinasalakay ako ng baboy! Mabangisang-isang to! Hindi ko ito kaya mag-isa! Nasaan na ba kayo? Makakatakas pa ito kung hindi niyo ako tutulungan! Marvin, andito na kami! Mag-ingat ka! Parang ibang baboy na yan Nahuli na namin ang baboy na napakulan mo! Ibig sabihin, dalawa na magiging handa natin kung sakali. Tama ka dyan. Mga kasama, hulihin natin ito. Mag-ingat lang kayo. Matapang ang isang ito. Paligiran natin ang hindi makatakas. Naku po! Nakagat ng baboy si Mang Insong! Ko, walang iya kang baboy ka. Chong, lumayo kayo sa kanya. Ako na bahala. Yari ka sa itak ko. Kuya Ronald, ang galing mo! Sapol sa muka! Bagsak siya! Mga kasama! Tingnan niyo yung baboy! Nagbabago ng anyo! Oo nga. Naging tao. Aswang pala to na naganyong baboy. Pero malapit ang sumikat ang araw. Nagbabaka sakali yan na may mga biktima. At ikaw sana yun, Marvin. Kung naging pabaya ka, ay nakagat ka rin yan, kagaya ni Chu Insong. Magandang araw, Madam Venus. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Marvin. Sa ngayon ay 65 taong gulang na ako at sa tulong ng aking apo ay maisha-share ko ang aking karanasan. Maraming taon na ang nakararaan. Nangyari ito noong ako ay 25 taong gulang pa lamang sa aming probinsya, sa Siquijor, ang lugar na noon pa man ay kilala na sa mga kwentong kababalaghan. Naniniwala ba kayo na may mga tao na sa kabila ng maganda at maamong mukha ay nagtatago pala ang isang halimaw na katauhan? Nagkagusto ka na ba at umibig sa isang tao na bago mo palang nakilala? Naniniwala ka ba sa mga aswang o iniisip mo ba na ito ay kwentong barbero lamang? Paano pala kung ang babaeng iyong napupusuan ang siya ring tatapos sa iyong buhay? Paano mo mapaglalabanan ng takot para iligtas ang iyong sarili sa bingit ng kamatayan? Italiin niyong mabuti ang mga paa ng baboy na yan sa lamesa. Baka mamaya ay makawala na naman yan. Ay maghabol na naman tayo. Opo, Kuya Ronald.
Nakatali na po ng mahigpit. Pasensya na kanina. Napabayaan ko maluwag ang tali. Ayos lang yon. Ang mahalaga ay ligtas tayong lahat. Itong baboy na kakatayin natin ay hindi para ibenta. Ihanda natin ito para may mapagsaluhan tayong lahat. Magsasaya tayo ngayon hanggang bukas sa kapistahan ng ating baryo. Wow! Ayos yun, Kuya Ronald. Pero si Mang Ensong, parang malalim ang mga sugat niya sa braso. Tiyo Ensong, magpahinga ka na lang muna. Linisin mo at gamutin ang sugat mo. Kami na lang ang magkakatay ng baboy. Oo nga naman, Mang Ensong. Sige na, magpahinga ka na doon. Parang namumutla ka na. Sumang-ayon naman si Ensong sa sinabi namin ni Kuya Ronald. Siya ang may-ari ng karinderya na pinapasukan namin ni Inay. Mabait si Kuya Ronald sa amin na mga tauhan niya. Kaibigan o kaya naman ay kapatid ang turing niya sa aming lahat. Kaya nagkakasundo kaming lahat na tauhan niya. Palagi ko, ay ayos na itong kutsilyo ko. Matalas na. Hawakan yung mabuti ang baboy, Marvin. Sige kuya, kaming bahala. Ambo, yung palanggana isahod mo kapag tumulo ang dugo ng baboy. Di nga nagtagal ay ginilitan na ni Kuya Ronald ang leeg ng baboy. Lalo iyong umiyak at pilit na nagpumiglas. Lalo na nang sumirit na ang dugo niyon na umagos sa planggana na nasa ibaba ng lamesa. Kapansin-pansin ang isang malaking aso na nasa di kalayuan. Tahol ng tahol habang nakatingin kay Mang Ensong. Napansin ko din na parang naninigas ang katawan ni Mang Ensong habang nakasandal sa puno. Nang makita niya na nakatingin ako sa kanya, ay umalis siya roon. Marvin, pinakulo niyo bang mabuti ang tubig na gagamitin natin dito? Oo kuya, kanina pa kumukulo ang tubig. Sandali lang at kukuha na ako ng pansalok sa kusina. Sige, para masimulan na nating alisan ng balahibo itong baboy. Ah, siya nga pala. Itong dugo, dalhin mo sa kusina. Itabi mo muna doon. Sumunod naman ako kay Kuya Ronald. Nang pumasok ako sa loob ng karinderya, ay inilagay ko sa lababo ang planggana na may lamang dugo. Kinuha ko ang maliit na kaserolang naroon para gawing panalok ng kumukulong tubig. Nang magbalik ako kay na Kuya Ronald, ay sumalok na ako ng kumukulong tubig sa malaking kawa na nasa malapit lang at inumpisahan kong buhusan ng kumukulong tubig ang baboy. Ayos. Malambot na yan. Tulungan niyo ko para alisan ng balahibo ang baboy. Sige Kuya Ronald, kami na ni Ambo ang bahala sa parte na to. Dahil kulong-kulo ang tubig na ibinubuhos ko sa katawan ng baboy, ay mabilis lumambot ang balat at balahibo niyon. Madaling naalis ang balahibo. Kaya naman sinimulan na ni Kuya Ronald na putulin ang ulo ng baboy. Ibinigay niya sa akin, kaya muli dinala ko iyon sa loob ng karinderya, sa may kusina. Pero nagulat ako nang makita ko ang aming kasama na si Mang Ensong. Sinalok ng tasa ang dugo sa planggana at ininom. Mang Insong? Bakit mo iniinom yung dugo ng baboy? Ako hindi ah. Yung aso kasi, kinalkal yung lababo kaya itong tasa nahulog sa plangganang may dugo. Kinuha ko lang, inaamoy ko lang kung sariwa pa. Pero hindi ko ininuma. Ganun po ba? Akala ko kasi iniinom ninyo eh. Bata mo pa. Malabo ng mata mo, Marvin. Ikaw na nga ang bahala dyan, ha? Sobrang sakit ditong sugat ko. Kumikirot na. Sobrang init ang pakiramdam ko. Para akong nasusunog. Sige Mang Insong, pahinga ka na lang muna.
Ayoko lang makipagtalo sa matanda sa akin, pero hindi ako maaaring magkamali. Nakita kong nilagok niya ang sariwang dugo ng baboy gamit ang tasa. Nang makaalis na si Mang Ensong ay ipinatong ko na sa malaking pinggan na nasa lababo ulo ng baboy at muli akong lumabas ng karinderya. Muli kong isinara ang pintuan doon at bumalik kina Kuya Ronald. Marvin, ikaw na maglinis ng laman loob ng baboy, ha? Anong sabi mo, Kuya Ronald? Ang sabi ko, ikaw na ang maglinis ng laman loob ng baboy. Tapos ikaw na rin ang maglagay ng rekado. Oh, bakit parang wala ka sa sarili mo? May problema ka ba? Ha? Wala, Kuya. Sige, ako nang bahala dyan. Ang mga inay mo, tapos na ba sa ginagawa nila? Dalhin niyo ang mga ito sa kanila. Dinala ko sa loob ng karinderya ang mga karne ng baboy na nasa malaking banyera. Naroon naman sina inay at ang dalawa pa niyang kasama na naghihiwa ng mga rekado. Nay! Eto na mga karne! Kayo na daw po ang bahala dito. Sige, ibaba mo na lang dyan at kami nang bahala. Yung mga kalamansi, katasin mo na ha para magamit natin sa pagbabad nitong mga karne. Sige po. Mamaya gagawin ko yan pagkatapos namin ni Kuya Ronald. Lilinisin ko pa kasi mga lamang loob eh. Ako na lang ang maglinis ng laman loob, Marvin. Gawin mo na ang pinagkagawa sa iyo ng nanay mo. Kaya mo pa bang maglinis ng lamang loob, Mang Insong? Ayun naman. Sariwa pa't nangingitim yung sugat mo. Parang hindi ka na makakilos ng maayos. Ngumisilang si Mang Ensong. Iniangat ang kamay na parabang balewala lang ang sugat niya. Lumabas siya ng karinderya kaya lihim ko siyang sinundan. Nakita ko na kinuha na niya ang planggana na kinalalagyan ng mga laman loob ng baboy. Dinala sa malapit na ilog para malinisan ng mabuti ang mga laman loob ng baboy, kabilang na ang puso at atay. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Bakit nagtatago ka? Naku po! Diyos ko naman, Kuya Ronald. Aatakihin ako sa puso sa ginagawa mo. Bakit ka nga naandito? Bakit hindi mo tulungan si Chu Insung sa paglilinis ng laman loob? Kasi kanina, nakita ko, ininom niya yung sariwang dugo. Ngayon naman ayun, tingnan mo kung anong ginagawa niya. Bakit? Ano bang ginagawa niya? Kanina pa niya inaamoy yung atay ng baboy tapos ngayon. Ayun na, nilalantakan niya na yung atay. Kadiri siya. Parang siyang aswang. Teka. Bakit nga naging ganun ang Chu Insung ko? Nagkatinginan kami ni Kuya Ronald habang nagtatago sa makapal na halamanan. Nang muli naming tignan si Mang Ensong, ay nagulat kami ni Kuya Ronald dahil wala na iyon sa dating pwesto. Ang mga batsa ng mga laman loob na lang ng baboy ang natanaw namin doon. Bago pa kami makaalis sa pinagtataguan, ay bumungad na sa amin si Mang Ensong. Chong, ano nangyayari sa'yo? Para kang nauulol na aso. Kuya Ronald, parang wala na siya sa kanyang sarili. Parang wala na talaga sa sarili si Mang Ensong. Gusto niya na kagatin kami, kaya wala kaming nagawa kung hindi ang tumakbo na lang. Kesa naman masaktan namin siya. Para na siyang asong ulol na naglalaway na hinahabol kami. Nang makita ng iba naming kasamahan ng nangyayari kay Mang Ensong, ay pinagtulungan na siyang igapos. Chu Insung, kalma ka lang. Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari sa'yo. Bakit ka nagkakaganyan? Mas mabuti nang dalhin na natin siya sa albularyo para malaman kung anong nangyari sa kanya. Nakagat siya ng aswang na nag-anyong baboy, di ba? Eh baka dahawaan siya ng kamandag noon. Yun nga din ang iniisip ko eh.
Magpipista pa naman tapos nagkakaganyan siya. Tayo na, tulungan niyo akong dalhin siya sa albularyo. Aling Teresita, kayo na muna ang bahala rito ha. Sige po, kinakatas ko ng mga kalamansi na gagamitin natin. Dinala nga namin sa albularyo na si Mang Nicanor, si Mang Ensong. Nasa edad 65 na ang albularyong ito. Kaagad niyang tiningnan ang nangingitim na sugat ni Mang Ensong. Piniga ayon, kaya maitim na dugo ang lumabas doon. Isang malaking baboy po ang nakakagat sa kanya kaninang madaling araw. Aswang po ang baboy na yon. Una, napansin ko na ininom niya yung sariwang dugo ng baboy. Tapos kinain yung atay. Ang kasunod po, nagkaganyan na siya. Mabuti at dinala nyo na siya dito kagad. Unti-unti nang kumakalat ang kamandag sa kanyang katawan. Kung inabutan siya ng pagsikat ng buwan mamayang gabi sa kanyang kalagayan, magiging ganap na siyang aswang. Ganun po ba yun? May paraan ba para magamot siya? Gagaling pa ba ang Tio Ensong ko? Hindi kumibo si Mang Nicanor. Sa halip ay kumuha ito ng isang tasa at kutsara. May kung anong bagay ang inilagay sa tasa. Sa tingin ko ay dinikdik na bawang at asin. Nilagyan niya ng maligamgam na tubig sa kahinalo. Sinabihan niya kami na hawakang mabuti si Mang Ensong. Chong, kailangan mong tulungan ang sarili mo. Kailangan mo yung mainom para gumaling ka. Hawakan niyo siyang mabuti. Ako na magbubukas ng bibig niya. Sige po, Mang Nicanor. Tutulungan namin kayo para mainom yan ang chewing ko. Nagtulong-tulong nga kami na pigilan si Mang Ensong. Pilit kong ibinukas ang bibig niya, pero hindi ganun kadali para siya sumuko. Ayaw niyang ibukas ang bibig. Kaya naman kinuha ni Mang Nicanor ang isang tungkod na kawayan. Binayo niya ang tiyan ni Mang Ensong, kaya napilitang lumanga si Mang Ensong. Kasabay na ipinainom ang tubig na may bawang at asin. Nalunok iyon ni Mang Ensong. Bakit po siya nangingisay at namimilipit sa sakit? Pinapatay na ng katas ng bawang at asin ng kamandag ng aswang. Tingnan ninyo ang sugat niya. Lumalabas ang kulay berdeng kamandag. Maya-maya lang ay magaling na iyang si Ensong. Ay, mabuti naman po kung gano'n. Basta pa naman bukas. Siya nga po pala. Punta kayo bukas sa karindereya ko. Lahat ng kakain doon libre. Dahil piyesta naman eh. Nagkatay kami ng malaking baboy. Di nga nagtagal ay tumigil sa pangingisay si Mang Ensong. Hingal na hingal siya dahil sa pagod ng katawan. At nang makabawi siya, Ronald, bakit pa ako nakagapos? Alisin nyo nga ito. Masakit na ang kamay ko. Ang katawan ko. Masamang biro yan. Chuinsong, magaling ka na nga. Nakikilala mo na kami. Alisin nyo ang tali niya, Marvin. Opo, Kuya Ronald. Pasensya ka na, Mang Ensong. Kailangan talaga na itali ka eh. Nawala ka sa sarili mo. nang makalagna ang tali sa kamay at katawan ni Mang Ensong, ay ikinuwento namin sa kanya ang nangyari. Hindi rin siya makapaniwala na nagawa niya iyon dahil wala na rin siya sa sariling pag-iisip. Napatawa na lang siya at nanghingi ng pasensya sa amin ni Kuya Ronald. Bago kami umalis doon, ay nanghingi ako kay Mang Nicanor ng bagay na pwedeng pangontra sa aswang. Ibinigay naman niya sa akin ang isang siit na kawayan. Singhaba iyon ng latigo na pwedeng gamiting panghampas sa aswang. Marvin, katasin mo na nga yung mga kalamansi na nariyan sa timba para magamit natin sa mga karning ibababad natin kasama ang toyo at suka.
Para bukas ay malasang malasa yan kapag naihaw na. Sige, Nay. Ako na po bahala sa iba pang mga karne na hindi pa naaayos. O sige, ikaw nang bahala sa mga laman loob at marami pa kaming aayusin. Magsisimula na rin akong magluto. Pwede na po kayong magsimula magluto. Marami ng kahoy dun sa lutuan. Oo nga po, Sir Ronald. Sinasabihan ko na nga si Marvin na siya nang mag-marinate ng mga karni dito. Kabilang ng laman loob kasi magsisimula na ho ako sa pagluluto ng mga putahe na ihahanda natin. Sige po. Alam niyo naman ha, kayong mag-ina ang inaasahan ko pagdating sa mga pagkain. Lalo na sa mga karne. Di nagtagal ay umalis na si Kuya Ronald. Kinuha naman ni Inay ang mga kailangan niya sa pagluluto mula sa kawali at iba pa. Dinala sa likurang bahagi ng karinderya kung saan meron kaming inilalagay na tolda doon at isang malaking lamesa para paglagyan ng mga lutuin. Magdamag kaming nagluto ng mga iba-ibang putahe ng karne. Mag-uumaga na nang matapos kami. Magpahinga na kayo, Inay. Ako na lang ang mag-iihaw ng mga nakababad na karne. Magdamag na kayong nagluluto eh. O siya, sige, ikaw nang bahala. Doon na lang ako matutulog sa loob ng karinderya. Mamayang hapon na tayo umuwi pagkatapos ng piyesta. Sige po. Eto na lang naman ang lulutuin eh. Magpahinga ka na rin, Marvin. Puyat ka din magdamag eh. Pabayaan mo na si Ambu dyan. Mamaya lang ay marami ng tao dahil piyesta na ngayon. Kailangan ay nasa karindereya ka na rin mamaya. Sige po, Kuya Ronald. Doon na lang ako matutulog sa maliit na kwarto ng karinderya. Iniwanan ko na si Ambo sa likuran ng karinderya. Siya na ang mag-iihaw ng mga ibinabad na karne. Pumunta ako sa maliit na kwartong naroon. Nakita ko na nandoon si Inay at natutulog na. Kaya sa kabilang sulok ako ng kwarto natulog. Dahil sa pagod at puyat ay madali akong nakatulog. Mabilis na lumipas ang 4 na oras. Hoy, Marvin. Marvin, gumising ka na. 12:00 na ng tanghali. Marami ng mga bisita na dumarating si Sir Ronald. Kailangan kita sa labas. Bilisan mo na. Bumangon ka na dyan. Sige po, Inay. Lalabas na ako. Magilamos lang. Dalian mo na. O, hayon. Narinig mo ba ang mga musiko? Napangiti ako nang marinig ko nga ang banda ng mga musiko habang tumutugtog. Nagmamadali akong naghilamos at lumabas na sa karinderya kung saan nakita ko ang napakaraming mga tao. Nagsimula na rin sina Inay at ang 2 pa naming kasama na serbidora na bigyan ng pagkain ang mga taong naroon. Kuya Ronald, pasensya na. Medyo napasarap ang tulog ko. Ayos lang yon. Napuyat ka kagabi sa pagluluto eh. O sige na, ihanda mo ng alak. Yung specialty natin ha. Lagyan mo ng katas ng kalamansi. Naandito na mga kumpare ko. Sige po. Sige po, tuloy lang po kayo. Marami pang bakanting upuan. Lahat ng pagkain natin at inumin ngayon, libre dahil piyesta. Inilagay ko sa isang malaking lalagyan ang isang malaking galon ng lambanog. Tapos ay hinaluan ko iyon ng kinatas na kalamansi. Nilagyan ko din ng tinadtad na mansanas. Saka ko isinalin sa mga maliliit na pitsil na naroon. Tapos ay dinala ko sa lamesa ng mga bisita ni Kuya Ronald. O tikman yung special na lambanog namin mga parikoy. Gawa yan ni Marvin. Akin ang baso nyo. At ito naman po ang inihaw na karning ibinabad sa kalabansi at toyo. Tikman nyo po. Sige mga pare. Enjoy lang kayo ha. Marami pang bisita na dumating si Kuya Ronald. Lahat naman ay nasiyahan sa mga pagkaing inihain namin. Lalo na sa mga pulutan na inihaw na karne at lambanog na hinaluan ng katas ng kalamansi.
Kaya naman, nang matapos na ang piyesta, ay nagligpit na kami ng mga kagamitan sa loob ng karinderya. Aling Teresita, may bonus po ako sa inyo ngayon. Ito po para sa inyo ni Marvin. Salamat po ha. Talagang nasiyahan ang aking mga bisita. At mga suki ko na palaging kumakain dito. Ang sarap daw ng pagkain natin. Naku, salamat po Sir Ronald. Mabuti naman ho at nagustuhan nila ang mga niluto namin. Oo nga, Kuya Ronald. Sulit ang pagod kapag nasasarapan ng mga kumakain ng nilutong pagkain. Oo nga eh. Bukas hindi muna tayo magbubukas. Magpahinga muna tayong lahat. Sa susunod na araw tayo magbubukas ha. Sige ho, Sir. Maraming salamat ho ulit dito sa bonus mo. Bago po kayo umuwi, magdala kayo ng mga pagkain. May mga natira pa naman yata. Bigyan nyo din ng mga iba nyong kasama. Binigyan ko na rin sila ng bonus nila ngayon. Nang maligpit na namin ang mga kagamitang naroon at mahugasan, ay umuwi na kami ni Inay. Kagaya ng iba naming mga kasama, ay nag-uwi din kami ng mga pagkain at ulam. Nang pauwi na kami, ay napansin ko ang isang babae na nadaanan namin. Nakatingin sa akin. Dahil maganda siya at sexy, ay ngumiti ako sa kanya. Pero nanatili lang siyang nakatingin sa akin. Nay, kilala niyo ba ang babaeng yon? Hindi. Ngayon ko lang siya nakita dito eh. Baka bagong lipat. Oo nga po, Nay. Mukhang sila yatang nakabili ng bahay na yan ni Mang Badong. Mukhang mayaman na. Kaya lang mukha ding suplada. Hindi man lang umingiti. Oo nga po. Pero ganun talaga eh. May mga tao na kapag hindi kilala ang mga tao, ay hindi mo mapapangiti. Hanggang sa makalayo kami ni Inay, ay nakita kong nakatingin pa rin sa amin ang magandang babaeng yun. Hanggang sa makauwi na kami sa aming bahay, ay parang hindi nawala sa isipan ko ang refleksyon ng babaeng yun. Kahit nang nakahiga ako, ay hindi ako dalawin ng antok. Naiisip ko pa rin siya. Hanggang sa makarinig ako ng boses na tumatawag sa akin. Marvin? Marvin? Sino ba yung tumatawag sa akin? Parang boses babae ah. Marvin! Lumabas ka dyan! Marvin! Nang sumilip ako sa bintana, ay nakita ko ang babaeng maganda na nakatayo sa tabi ng malaking puno ng mangga. Kaya agad kong binuksan ang pintuan at lumabas ng bahay. Nakita ko na parang uulan. Nagsasalimbayan ang mga kulog at kidlat. Nabubulabog ang mga panggabing ibon at nagliliparan sa himpapawid ang mga paniki na waring natutuwa sa liwanag ng buwan. Marvin? Halika dito. Lumapit ka sa akin. Miss Ganda, talagang pinuntahan mo pa ako dito ah. Sabi ko na nga ba eh, korsonada mo rin ako. Halika. Lumapit ka sa akin. Oo, Lapit pa. nandyan na ako. Nang malapit na ako sa malaking puno ng mangga, ay nakita kong wala na doon ang magandang babae. Nasa di kalayuan na siya at nakangiting nakatingin sa akin. Kitang-kita ko yun dahil sa liwanag ng nagsasalimbayan na kidlat. Kinakawayan niya ako na parang nangaakit. Gusto niyang habulin ko siya. Gusto mo ng habulan ha? Sige, pagbibigyan kita. Sige. Halika. Habulin mo ako. Sige, nandyan na ako. Patuloy kong hinabol ang magandang babae. Hindi ko namamalayan na malayo na pala ang aming narating. Nakapasok na kami sa kakahuyan. Pero dahil kursunada ko talaga siya, ay patuloy ko siyang hinabol kahit na nga ang sa tingin ko ay parang uulan na.
hanggang sa maabutan ko siya sa gitna ng madamong lugar at nahawakan ko siya sa kamay. Huli na kita! Hindi mo na ako matatakasan. Hindi naman talaga ako tatakas. Kasi ito talagang gusto ko. Ang masolo kita. Sige, yakapin mo ako. Wow! Nako, ang swerte ko naman. Marahan kong niyakap ang babaeng maganda. Yumakap din naman siya ng mahigpit sa akin. Kaya naman tuwang-tuwa ako. Damang-dama ko ang init ng kanyang katawan. Pagkatapos ay naramdaman ko sa aking leeg ang init ng kanyang hininga. Kasunod nun ay naramdaman ko ang kirot sa aking leeg. Kinagat na pala ako ng babaeng maganda. Kaya itinulak ko siya. Isa kang aswang? Tama ka. At ikaw ang gagawin kong hapunan ngayon. Hindi ka na makakatakas. Wag! Maawa ka sa akin! Layuan mo ako! Oh, kanina gustong-gusto mo ako. Tapos ngayon, natatakot ka na sa akin? Bakit? Ayaw mo bang maging kagaya ko? Wag! Wag ka lalapit! Layuan mo ako! Nagmamadali akong tumakbo ng mabilis para makatakas sa kanya. Ilang ulit akong nadapa pero kaagad ding bumangon at tumakbo ulit para makatakas sa kanya. Pero kahit anong pagtakbo ko, pakiramdam ko ay hindi ako nakalalayo sa lugar na yun hanggang sa madapa ako. Akin ka na, Marvin! Hindi mo na ako matatakasan ngayon! Wag! Maawa ka sa akin! Wag mo akong labain! Bago pa ako makabangon ay kinubabaw na ako ng magandang babae at kinagat ako sa batok. Ramdam ko ang kirot ng aking batok nang bumaon doon ang matatalas niyang pangil. Kasunod noon ay bumaon sa likuran ko ang matatalas niyang mga kuko. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang sumigaw na lang. Kasunod noon ay naramdaman ko ang malakas na sampal ni inay. Nagising ako. Nay! Nasaan ako? Nandito sa bahay natin, sa kwarto mo. Narinig ko na sumisigaw ka kaya pumasok ako dito at nakita ko na binabangungot ka. Naku po. Mabuti na lang at panaginip lang ang lahat. Akala ko'y katapusan ko na sa kamay ng isang aswang. Kaya nga sinampal na kita eh. Kasi kanina pa kita ginigising, hindi ka magising. Kung talagang hindi ka pa nagising sa sampal ko, ay bubuhusan na sana kita ng tubig. Ano ba kasing napanaginipan mo? Babae maganda po. Aswang pala. Kinagat daw ako sa leeg at sa likuran. Ay nako, dahil yan sa sobrang pagod natin sa maghapon at magdamag na pagluluto. Eto, uminom ka ng tubig at pagkatapos ay matulog ka na ulit. Iwasan mo mag-isip ng kung ano-ano para hindi ka binabangungot. Lumabas na ng kwarto si inay nang maibigay sa akin ang isang baso ng tubig. Nilago ko yun ng ilang ulit. Muli akong natulog nang makainom ng tubig. Umaga na nang ako'y magising. Nakahain na ang almusal. Nagtitimpla na ng kape si inay. Mag-almusal ka na, etong kape mo. Salamat po, Inay. Wala naman tayong pasok ngayon sa karinderya. Pwede kang matulog na lang ulit pagkatapos mong kumain para makabawi ka. Hindi na ako inaantok, Inay. Pupunta pa ako sa karinderya. Mayroon kasi akong nakalimutan kaya babalikan ko. Hindi naman yata yun masyadong importante. Pagpabukas mo na lang. Sabi naman ni Ronald, bukas na tayo magluluto. Hindi ka rin naman makakapasok doon kasi sarado nga yun, di ba? Nasa likuran naman po ng karinderya yung babalikan ko. Doon sa pinagkatayan namin ng baboy.
Ay nako, baka kung ano lang yan ha. Hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Mabuti sana kung aakyat ka ng ligaw sa isang babae. Matutuwa pa ako kasi 25 anyos ka na. Hindi ka pa rin nakakahanap ng mapapangasawa mo. Baka uugod-ugod na ako hindi ko pa makitang magiging apo ko. Inay naman, alam niyo naman na kahit gustuhin ko ay hindi yata pwede. Sa klase ng hanap buhay ko, makakaya ko bang buhayin ang magiging asawa at anak ko? Sa bagay nga naman, kusinera lang ako at helper cook ka. Taga-katas lang ng kalamansi. Sa liit ng sahod mo, hindi mo nga mabubuhay ang magiging anak mo kung sakali. Sige na po, inay. Huwag na kayong malungkot. Kayo na din ang nagsabi na ang pag-aasawa ay kusang dumarating kahit hindi hanapin. Kaya huwag na kayo magtataka kung isang araw, baka umuwi ako, may kasama ng babae. Sa bagay. O siya, ikaw nang bahala kung saan ka pupunta. Ako naman ay magpapahinga na lang ngayong maghapon kasi bukas ay tsak na mapapalaban na naman tayo sa lutuan. Nang matapos na kaming mag-almusal ni inay, ay niligpit ko na ang mga ginamit namin. Hinugasan ko ang mga iyon, saka ako lumabas ng bahay para bumalik sa karinderya at kunin ang siit ng kawayan na binigay ni Mang Nicanor. Pero bago ako makarating sa karinderya, ay muli kong nadaanan ang magandang babae na nakita ko kahapon. Ngayon ay hindi ko na napigilan ang aking sarili na lapitan siya. Hi, good morning. Nandyan ba si Mang Banong? Sinong Banong ang sinasabi mo? Yung may-ari ng lote at bahay na to? Matagal na kasing binibenta ang pwesto na to. Ah, yung matandang lalaki. Nako, umalis na matapos kong maibigay ang bayad ko sa bahay at lupa niya. Uuwi na daw siya sa mga anak niya. Hindi ko alam kung sang lugar yon. Ah, ganun ba? Akala ko'y kamag-anak niyo siya. Hindi ah. Nakita ko kasi na maganda ang pwesto niya para sa negosyo. Kaya binili ko ito. Ako nga pala si Remy. Marvin. Marvin naman ang pangalan ko. Ah, siya nga pala. Ano bang negosyong bubuksan mo? Tabing kalsada ito kaya magandang karinderya dito. Maliit na restaurant. Maliit na restaurant? Oo. Kaya kapag naayos na ito at nakapagsimula na kami, welcome ka para pumunta dito. Mura lang naman ang mga ititinda kong ulam. Sige. Aalis na ako, Remy. Babalik ako pero hindi para kumain. Kung hindi para umakyat ng ligaw sa'yo. Nako, nasa 40 anyos na ako, Marvin. Tsaka wala na sa isip ko ang ganyan. Nasaktan na ako nang mamatay ang lalaking minamahal ko noon. Kaya lumayo na ako sa lugar na yon at lumipat dito. Kaya ngayon, ang gusto ko na lang ay magnegosyo. Nakakalungkot naman palang buhay mo. Sige, handa naman ako maghintay eh. Kasi sa totoo lang, mahina ang loob ko. Pero nang makita kita, nagbago ako. Siguro ay dahil matindi ang naging paghanga ko sa'yo. Sige na Marvin, marami pa akong gagawin. Ngayon pa lang kita nakilala at saka hindi ako basta-basta nagtitiwala sa mga tao. Nang iwanan ako ni Remy ay umalis na ako sa lugar na yun. Pinuntahan ko ang naiwanan kong siit sa likuran ng karinderya na pinapasukan ko. Pero wala na yon sa tabi ng puno na pinag-iwanan ko. Hinanap ko pa sa paligid pero wala na talaga. Hindi ko na nakita kaya umuwi na lang ako. Hindi ko na nakita si Remy habang pauwi ako sa aming bahay. Nang sumunod na araw, muling nagbukas ang karinderya ni Kuya Ronald. Nak, nakatas mo na ba ang lahat ng mga kalamansi na kailangan natin? Tapos na po, Inay. Naisama ko na sa mga panimpla natin. Ibababad na lang ang mga karne.
Sige, unahin ko ng lutuin ang minudo. Ikaw nang bahala dyan. Tama si Aling Teresita. Ikaw nang bahala sa mga inihaw. Dapat makaluto na kayo ng maraming putahe. Mamaya lang ay magdadatingan na ang ating mga customer. Kagaya ng dati ay sa likuran ng karinderya ako nagpapaliyab ng uling. Doon ko kasi niluluto ang mga na-marinade na karne para ihawin. Para ang usok na malilikha noon ay hindi makapapasok sa loob ng karinderya para hindi malanghap ng mga kumakain doon. Ang mga naluluto ko ay dinadala ko sa loob para ma-display sa estante na naroon. Parang piyestahan ulit, Kuya Ronald. Punong-puno ng customer. Oo, kasi nga nasisiyan sila kasi masarap ang niluluto nating pagkain. At bukod doon, ay masarap ang inumin nating lambano. Yun ay dahil sa inyong mag-ina. Napapasarap nyo ang mga yun dahil sa katas ng kalamansi. Sana'y magtuloy-tuloy ang ganitong sitwasyon. Palaging maraming customer. Oo, basta palagi mong ayusin ang pagmamarinate mo ng karne. Para palagi rin kayong merong bonus sa akin. Maraming salamat po, Sir Ronald. Sige na, Marvin. Lutuin mo ng iba pang mga karne. Malapit na itong maubos. Marami pang customer ang dumarating para kumain. Opo, Nay. Muli nga akong nagbalik sa likuran ng karinderya at ipinagpatuloy ko ang pag-iihaw ng mga karne. Talagang sa amoy pa lang ng niluluto ko ay talagang magugutom ka agad at gugustuhin mong matikman. Lalo na nga at kumapit na sa karne ang toyo at kalamansi na may sili. Kaya tuwing makatatapos akong makapagluto ay dinadala ko na sa loob. Kaya pagdating ng hapon ay ubos na rin ang paninda namin. Madilim na nang umuwi kami ni Inay. Nay, Remy palang pangalan ng magandang babaeng nakatira dyan. At yung pwesto niya ay gagawing mini restaurant. Pero, bakit ngayong gabi pa lang sila magbubukas? Daanan kasi ito. Marami din naman ang nagbibiyahe sa gabi at yun ang target nila. Kasi sa araw, ang daming karinderya ang nag-ooperate. Ay, oo nga pala. Ganun nga siguro ang gusto ni Remy para wala sila masyadong kakompetensya. Nagtuloy-tuloy kami ni Inay na maglakad pa uwi sa bahay. Nang makarating kami sa amin ay kaagad na pumasok sa kanyang silid si Inay para magpahinga. Ako naman ay naupo muna sa harapan ng pintuan habang nakatingin sa labas at nag-iisip. Ewan ko, pero parang gusto ko ulit makita si Remy. Kaya muli akong umalis ng bahay at nagpunta malapit sa karinderya ni Remy. Ang gusto ko lang naman ay makita siya. Bagong bukas lang ang aking mini restaurant ngayong gabi, kaya 50% discount sa mga customer ngayon sa alak at sa pulutan. Grabe. Bagong bukas pa lang ang mini restaurant niya, pero ang dami na agad niyang customer. Oh, bakit pa silip-silip ka lang dyan? Bakit hindi ka pumasok at nang makainom ka kung anong gusto mo? Nagulat ako. Hindi na malayan na nakalapit na pala sa akin si Remy. Siguro ay dahil nakatuon ang pansin ko sa maraming mga customer na pumapasok sa loob ng restaurant. Ha? Napadaan lang ako, Remy. Nakita ko na nagbukas ka na pala ng tindahan mo. Ang dami mong customer ah. Siyempre, maganda ako eh. Hindi sila makakatanggi kapag ako ang nag-alok. Ikaw, tatanggi ka ba? Hindi kasi ako umiinom eh. Tsaka isa pa, kakatapos ko lang kumain. Nako, napakakuripot mo naman. Ayoko pa naman sa lalaking kuripot. Sige. Papasok ako. Basta ikaw mag-aasikaso sa akin ha. Hindi pwede eh. Marami akong customer. Lahat kailangan kong asikasuhin.
Pero syempre dahil kakilala kita, mas uunahin kita. Kaya halika na, pumasok ka na. Kahit alanganin ako ay pinagbigyan ko si Remy. Pumasok ako sa loob ng karinderya kung saan nakita ko ang marami niyang mga customer. Lahat sila ay nagsasaya habang umiinom ng alak at kumakain ng inihaw na pulutan. Anong iinumin mo? Lambanog o tuba? Iisang klase lang pulutan dito. Inihaw lang. Sige, tuba na lang. Hindi ko kayang lambanog eh. Liza, bigyan mo nga si Marvin ng special pulutan natin. Tsaka isang pitchel ng tuba. Hala, bakit ang dami naman? Baka hindi ko maubos yan. Sayang lang. Ipapabalot ko para maiuwi mo. Di nga nagtagal ay bumalik ang serbidora sa akin na mayroon ng dala na isang pitsyel ng tuba at malaking plato na may lamang inihaw na karne. Nang makita ni Remy na mayroon pang pumasok na mga customer, ay hinarap din niya ang mga yun, kaya naiwanan ako sa mesa. Kaya habang pinapanood ko si Remy, ay umiinom ako ng tuba. Hanggang isang lasing na lalaki ang lumapit sa akin at sinabi na kung ayaw ko daw ng pulutan ay sa kanya na lang kasi kulang na ang pulutan niya. Dahil busog nga ako ay binigay ko sa lalaki ang pulutan. Ininom ko ang tuba at saka tumayo na ako. Remy, aalis na ako. Babalik na lang ako sa ibang araw. Okay, sige. Balik ka na lang sa susunod Marami kasi akong customer ngayon kaya hindi kita mahaharap ng tuloy-tuloy. Ayos lang. Sige, aalis na ako. Nang makalabas ako ng mini-restaurant ni Remy, ay nakita ko na marami pa rin customer ang dumarating. Kaya naisip ko, hindi talaga yun ang oras para puntahan ko siya. Hindi pa ako ganoong nakalalayo sa pwesto ni Remy, ay meron akong nakasalubong na isang babae at isang lalaki. Ngumiti ang mga yon sa akin nang makahulugan. Sabay sinabing, dito pala inilipat ni Remy ang pwesto niya. Oo, dyan nga. Katatapos ko lang eh. Nabusog ako kaya umalis na ako para makapwesto naman ang iba. Nagulat ako nang makarinig ng ungol ng aso. Kaya naman nilingon ko ang mga nakakasalubong ko kung saan nakita kong kaharap nila ang malaking aso. Pero saglit lang silang nag-usap tapos ay naghiwalay din agad. Tumiretso ang malaking aso sa akin. Hindi ako makakilos sa kinatatayuan ko nang tumingin sa akin ang asong itim. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Hindi ako masarap. Hindi tayo talo. Tama! Hindi tayo talo! Sobra ang kaba na aking naramdaman nang iwanan ako ng malaking aso at mawala na iyon sa kadaliman. Nagmamadali akong umuwi ng bahay at kaagad na inayos ang kandado ng aming pintuan. Saan ka pa ba nagpunta? Abay, gabi na. Naku po! Nay naman eh. Nanggugulat kayo. Muntik na akong himatayin sa takot. Akala ko nasundan ako ng malaking aso na yon. Anong malaking aso? May malaking aso akong nakita. Una, nilapitan yung dalawang magkasama. Tapos, iniwanan. Ako naman ang inarap. Akala ko kakagatin ako. Mabuti na lang at pinabayaan lang niya ako. Hindi ko tuloy maubos maisip kung ordinaryong aso lang ba yun o isang aswang. Ordinaryong aso lang yun. Alam mo kung bakit? Bakit po? Aba, kung aswang yun, di sana ay nilapa ka na. Hindi ka na sana nakauwi ng buhay dito. Naisip ko na baka nga tama si inay
ordinaryong aso lang yun, kaya hindi ako dapat na matakot. Kaya nagpunta na ako sa aking kwarto at nahiga. Kaagad naman akong nakatulog. Nang sumunod na araw, nagkaroon ng pagbabago sa karinderya ni Kuya Ronald. Marvin, anong araw pa ngayon? Martes pa lang, Kuya Ronald. Bakit mo na itanong? Ba, tanghali na eh. Bihira pa din ang nagiging customer natin. Kakaiba nung nakaraang mga araw. Yung ganitong oras, ang dami ng kumakain dito. Oo nga ho nakakapanibago ngayon ang tumal. Baka maya-maya pa ng konti sila magdatingan. Hintay lang tayo. Mag-aalas 12 na. Matumal talaga ngayon. Dahil siguro dun sa bagong bukas na mini-restaurant sa kanto. May bagong bukas nga ang kainan doon, Kuya Ronald. Pero, night operation lang sila. Open sila hanggang ngayon. Napadaan ako kanina doon. Ang dami mga customer nila. Hindi ako nakakibo. Nahihiya akong sabihin kay Kuya Ronald na kilala ko ang may-ari ng mini-restaurant na yun. Ilang araw pa ang matuling lumipas ay naging matumal ang benta namin. Kung dati walang natitira sa mga niluluto namin, ngayon ay napapanis na at hindi nabibili dahil walang customer. Ang dahilan, halos lahat ng suki namin ay lumipat na kay Remy. Kapag laging ganito, malulugi na ako. Maraming masisirang pagkain kasi wala nang pumapasok na customer. Doon ako makain kina Remy, yung mga dati nating suki. Anong pagkakaiba ng karne at alak niya sa alak na tinda ko? Kailangan kong malaman yun. Dapat makagawa tayo ng paraan. Kung hindi, ay maisasara ko itong karinderya ko. Naku, huwag naman, Kuya Ronald. Kapag isinaran niyo ito, mawawala na kami ng trabaho ng inay ko. Oo nga naman si Ronald. Wala po akong magagawa. Kapag nalugi po ako, isasara ko talaga ito. Nang makaalis na si Kuya Ronald, ay malungkot na naupo sa upuang naroon sina inay at ang dalawa pang serbidora. Lahat kami ay nalungkot dahil ilang araw nang nalulugi ang karinderya. Kapag nagpatuloy yon, ay mawawalan kami ng trabaho. Ilang oras pa ang lumipas, sobrang tahimik ang karinderya. Hanggang sa bumalik si Kuya Ronald, medyo lasing na siya. Ngayon alam ko na kung bakit dinudumog ng customer ang karinderya ng magandang babaeng yon. Kasi masarap ang pulutan nila. Pumunta ka sa mini-restaurant ni Remy, Kuya Ronald? Oo, inalam ko kung ano ang sikreto ng pulutan nila. Ang sarap. Talagang nasiyahan ako pero wala akong nalasang asin o kalamansi. Talagang natural na inihaw na karne lang yun. Ayaw nilang sabihin ng sikretong sangkap na inilalagay nila. Kaya sobrang sarap ng inihaw na karne nila. Kaya kapag nagutom ako, babalik ulit ako doon. Nang maghapong iyon, ilang ulit na bumalik sa mini-restaurant ni Remy si Kuya Ronald. Hanggang sumapit ang gabi. Doon siya galing bago bumalik sa karinderya. Kapansin-pansin na masaya siya kahit na kakaunti lang ang benta namin at ang mga pagkain ay napapanis na. Aling Teresita, bukas ang gagawin mo. Puro short order na lang ha. Kung walang order, huwag niyong lulutuin. Maliwanag po ba? Ay sige ho sir, ganun ho ang gagawin namin. Pasensya na po kayo. Tig 20 pesos lang munang maibibigay ko sa inyo ngayon kasi wala tayong 20. Ayos lang yun, Kuya Ronald. Baka bukas makabawi tayo. Sige, baka bukas, swerte na. Binigyan din niya ng tig 20 pesos ang dalawa naming kasamang serbidora. Tapos ay isinara na namin ang karinderya. Pumasok na si Kuya Ronald sa bahay niya, nakatabi lang din ang karinderya. Kami naman ni inay, naglakad na pauwi. Nang mapadaan kami sa sabana, ay nakita naming nagkakagulo ang mga tao
Kaya naman nakiusyoso kami. At sa madamong lugar ay nakita namin na mayroong pugot na ulo ng tao. Ay, Diyos na mahabagin. Napakasama naman ang gumawa niyan. Baka sobrang laki ng atraso niya. Kaya ganyan ang ginawa sa kanya. Masyado na talagang magulo sa lugar natin. Kung hindi aswang ay mga kriminal naman ang gumagala. Ay, naku, nakakatakot naman talaga. May mga parating na pulis, Inay. Kukunin na nila yung ulong pugot na yan. Nang makarating nga ang mga pulis, ay kaagad na nilapitan ang pugot na ulo. Narinig ko pa na sinabi ng isang pulis na iyon ang tao na inireport sa istasyon nila na ilang araw nang nawawala. Kinabukasan pagpasok ulit namin, may sakit na si Kuya Ronald. Kuya Ronald, anong nangyari sa'yo? Ang bigat ng pakiramdam ko. Parang nasusunog ang katawan ko sa init. Ang sakit ng kasukasuhan ko eh. Tsaka para akong pagod na pagod. Gusto mo bang ipagluto kita ng lugaw? Sige, kumakalam na ang sikmura ko eh. Kaagad akong lumabas ng bahay ni Kuya Ronald. Nagpunta ako sa karinderya at sinabi ko kay Inay ang kalagayan niya. Nagsalang din agad si Inay ng arroz kaldong manok. Nang maluto iyon ay dinala ko kay Kuya Ronald. Pero nakakadalawang subo pa lang siya ay sumuka na ito. Ayoko na. Hindi tinatanggap ng sikmura ko ang niluto mo. Tuluyan ka malalambot kapag hindi ka kumain, Kuya Ronald. Lalabas ako. Bibili ako ng pagkain kay na Remy. Gusto ko makakain ng inihaw na karne nila. Pero ang sabi mo ay nangihina ka, Kuya Ronald. Kaya mo bang lumabas para bumili ng pagkain? Ako na lang kaya. Oo, kayang-kaya ko pa. Gutom lang to. Kaya ako nalalambot. Wala akong nagawa para pigilan si Kuya Ronald. Lumabas siya ng bahay at nagpunta sa mini restaurant ni Remy. Lihim kong sinundan si Kuya Ronald dahil gusto ko ring makitang muli si Remy. Nang mga pagkakataong iyon ay wala nang nakadisplay sa estante. Nakita ko na pinapasok ni Remy sa bahay niya si Kuya Ronald. Kaya parang nakadama ako ng selos. Lihim akong umikot sa likod ng bahay para malaman kung anong nangyayari sa kanila. Gugutom na ako. Bigyan mo ako ng inihaw na karne. Maghintay ka lang ng konti pang oras. Nag-iihaw pang aking mga tauhan. Nasa likod bahay pa. Sige, maghihintay ako. Bigyan mo ako ng 2 order para kapag nagutom ako mamaya, may kakainin ako. Okay, sige. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Sigurista ka. Nang marinig ko ang mga sinabi ni Remy, ay marahan akong nagtungo sa likuran ng bahay nila. Gusto ko kasing malaman kung ano ang ginagawa nilang sikreto sa pagluluto ng pulutan dahil kahit si Kuya Ronald ay nahumaling sa karneng itinitinda nila. Muntik na akong mapasigaw nang makita kong tao ang nakahiga sa lamesa at tinataga ng isang lalaki ang liig nun. Naku po! Diyos ko po! Yun palang lihim nila. Napaatras ako sa pagkabigla kaya naatrasan ko ang kamada ng mga galon. Gumuho yun kaya naagaw ang pansin na Remy at Kuya Ronald. Ano ba yung kumalabog dyan? Tingnan nyo nga! Baka may ibang nakapasok dyan. Bago pa ako makita ng mga tauhan ni Remy ay mabilis akong tumakbo papasok sa loob ng maliit na bodega nila na naroon lang sa tabing bahay. Nagtago ako sa loob nun. Natanaw ko na inaayos muli ng mga tauhan ni Remy ang mga naguho na galon. Nang makita na mayroong aso doon, ay inakala nila
na yun ang may kagagawan ng ingay. Bumalik sa kanilang ginagawa ang mga lalaki. Lalabas na sana ako ng bodega nang makita kong paparating sina Kuya Ronald at Remy. Kaya muli akong nagtago. Sa bodega kong ito iniimbak ang mga karne. Sa gawing dulo nitong bodega ay merong pugon na siyang nagbibigay init sa mga karne na nandito. Parang na-steam na sila kaya kapag inihaw ay talagang masarap siya. Wow! Ang dami mo palang stock na karne dito. Kaya kahit dumugin ka ng customer, may bibigay ka. Oo. Kaya hanggat gusto mong bumili ng karne, meron akong maibibigay sa'yo. Noon ko lang napansin na maraming malalaking tipak ng karne ang nakabitin sa loob ng bodega. At sa itsura ng mga karne ay hindi mo maiisip na karne pala iyon ng tao. Parang mga karne ng baka na nakabitin. Pero nang may masagi ang kamay ko ay kaagad kong tiningnan. Muntik na akong mapasigaw nang makita ko ang isang pugot na ulo. Iyon ang ulo ni Mang Banong. Mabuti na lang at natakpan ko ang bibig ko kaya hindi ako nakagawa ng ingay. Halika na, Ronald. Ayos na yatang order mo. Sige, nagugutom na nga ako eh. Saglit lang. Isasara ko lang itong bodega. Minsan kasi pasaway ang mga tauhan ko, iniiwanang nakabukas. Sige, tutulungan na kita. Nang makita ko na isinara na nila ang pintuan ng bodega, ay kaagad akong lumabas sa pinagtataguan ko. Naisip ko na makikita nila ako doon kapag hindi ako nakaalis, kaya hinanap ko ang mahinang parte ng dingding ng bodega na yun. Mabuti na lang at merong bahagi doon na plywood lang ang nakatapal. Pinilit kong itulak iyon hanggang sa masira. Pero bumalik sa bodega si Remy. Eksaktong nakalabas na ako. May pakialam merong nakapasok dito! Habulin nyo! Nakalabas siya sa likuran nitong bodega! Hulihin nyo siya! Nagmamadali akong hinabol ng dalawang lalaki. Mabilis naman akong tumakbo sa kakahuyan. Alam ko na nailigaw ko ang dalawang humahabol sa akin, kaya nagtago ako sa likuran ng malaking puno ng mangga. Nang makita ng dalawa ang batang nagpapastol ng kambing, ay iyon ang hinuli sa pag-aakalang yun ang pumasok sa bodega. Nakabalik ako ng ligtas sa karinderya. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap pa. Hindi rin alam ng inay mo kung saan ka nagpunta. Kuya Ronald, may sasabihin ako sa'yo. Tungkol naman saan yan? Tungkol sa karning binibenta ni Remy. Ha? Hindi siya ordinaryong karne lang. Alam ko na yan. Sinabi sa akin ni Remy. Ipinakita pa nga niya sa akin ang bodega kung saan nila ini-steam ang mga karne. Yung palang sekreto kaya masarap ang karne nila. Kaya naisip ko na ganoon din ang gawin natin. Ha? Mag-steam tayo ng karne. Sige na, tulungan mo na ang inay mo. Bago pa ako makapagpaliwanag ay tumalikod na si Kuya Ronald. Kaya hindi ko na nasabi ang aking natuklasan. Gusto ko sanang sabihin kay inay pero hindi na rin niya ako pinansin. Nagalit pa nga siya dahil oras daw ng trabaho ay nawawala raw ako. Nagtataka ako kay Sir Ronald. Kanina lang ay ang tamblay niya. Nagpunta lang sa restaurant ng babaeng yon, pagbalik masigla na. Anong nakain noon at gumaling kaagad? Nag-aalala ako para kay Kuya Ronald Dinay. Bakit ka naman mag-aalala? Hayun nga at malakas pa sa kalabaw nung umuwi. Parang hindi nagkasakit. Yun ay dahil sa karneng kinain niya. Hindi yun ordinaryong karne. Karne yun ng mga tao. Ano mang natuklasan mo ay hindi mo dapat pang ipagsabi kahit kanino.
Dahil mapapahamak ang sino mang makakaalam nun. Kuya Ronald, kasi yung karne na kinain mo. Sinabi ko nang manahimik ka. Huwag mong guguluhin si Remy. Kapag umalis siya dito, saan pa ako bibili ng karneng gusto ko? Karne ng taong kinakain mo, Kuya Ronald. Nakita ko yung tinitipak nila. Katawan ng tao. Sa bodega nakasabit ang mga malalaking tipak ng karne. Tao din ang mga yon. Nakita ko rin sa bodega ang ulo ni Mang Banong. Ibig sabihin, hindi totoo na binili nila ang bahay. Inangkin lang nila yon matapos napatayin si Mang Banong. Ang ibig bang sabihin ay sila rin ang mga may kagagawa ng natagpo ang ulong pugot sa sagingan? Maaari, inay. Kasi ang mga katawan lang naman ang kinukuha nila. Kaya pala maraming taong nawawala. Sila ang may kagagawan. Kabila na ako sa kanila. Hindi ako papayag na masira ng isang tulad mo ang mga plano ni Remy. Nang makita namin na parang wala na sa kanyang sarili si Kuya Ronald, nakangiti siya pero nanlilisik ang kanyang mga mata. Dinamba niya ako at sinakal. Nagpambuno kami sa loob ng karinderya. Kuya Ronald! Nawawala ka na ba sa iyong sarili? Hindi ako papayag na bulabugin mo si Remy. Mamamatay ka muna bago mo magawa yon. Sir Ronald, bitiwan mo si Marvin! Ano bang nangyayari sa'yo? Manginsang! Tulog! Tulungan niyo kami! Narinig naman ni Mang Ensong at ng isa pa niyang kasama na nakatira sa malapit lang sa karinderya ang malakas na sigaw ko, kaya kaagad silang dumating. Nang makita na parang nawawala na nga sa sarili si Kuya Ronald, ay pinigilan yun. Pero lubhang malakas si Kuya Ronald. Palibhasa ay malaking lalaki. Ibinalibag lang niya si Mang Ensong. Kuya Ronald, tumigil ka! Sir Ronald, parang awa mo na! Tumigil ka na! Muli akong dinamba ni Kuya Ronald. Sa pagkakataong ito ay hinawakan ko na rin siya ng mahigpit. Nagpambuno kami. Tumulong naman si Mang Ensong. Kaagad na kumuha ng lubid at itinali namin sa upuang bakal na naroon si Kuya Ronald na patuloy pa ring nagwawala. Marvin, puntahan mo si Mang Nicanor. Kailangan ni Ronald ang tulong niya. Opo, inay. Dalian mo! Malapit ng dumilim! Dapat siyang maagapan dahil kung hindi, baka tuluyan na siyang maging aswang! Mang Insong, bantayin niyo siyang mabuti. Susunduin ko lang si Mang Nicanor. Nang makalabas ako ng karinderya ay nakita kong makulimlim na ang kalangitan. Kaya tinakbo ko ang bahay ni Mang Nicanor. Mabuti na lang at naabutan ko na naroon pa siya sa kanyang bahay. Nang maipaliwanag ko ang nangyari kay Kuya Ronald, ay kaagad siyang tumingala sa langit. Nang makita niyang malapit ng magdilim, ay kaagad na kinuha ang mga gamit at magkasama na kaming pumunta ng karinderya. Mang Nicanor, tulungan niyo ho si Sir Ronald. Para ko na rin siyang anak, kaya masakit sa akin ang makita siyang nagkakaganyan. Hindi naman talaga siya likas na aswang. Nakakain lang siya ng pagkain ng aswang. Pero matutuluyan siyang maging aswang kapag inabutan siya ng dilim sa ganyang kalagayan. Kailangan niyang maisuka ang lahat ng kinain niya. Pigilan niyo siya para mainom niya itong gamot na ginawa ko. Sinunod namin ang sinabi ni Mang Nicanor. Pinigilan namin ang ulo ni Kuya Ronald at pinilit na ibukas ang bibig nun. Ipinasok ni Mang Nicanor ang bunganga ng bote sa bibig ni Kuya Ronald at ibinuhos ang laman nun. Nalunok lahat yon ni Kuya Ronald, kaya ilang sandali pa ay nagsuka na siya. Inilabas lahat ng mga karning nakain niya. Matapos ay nawalan siya ng malay. At ilang minuto rin bago nagising. Anong nangyari sa akin? Bakit ako nakatali rito?
Ang ibig mong sabihin ay hindi mo alam ang mga ginawa mo. Tinangka mo kaming saktan. Yun ay dahil sa karne na kinain mo. Pagkain yun ng aswang, karne ng tao. Ganun po ba? Pasensya na po kayo. Buhay ang mga karning kinain mo, Ronald. Tingnan mo ang mangyayari sa mga karning isinuka mo. Marvin, buhusan mo ng katas ng kalamansi ang mga karning yan. Sige po. Kaagad kong kinuha ang tasa kung saan naroon ang mga katas ng kalamansi. Marahan kong binuhusan ang mga karning nasa semento. Nagulat kaming lahat nang gumalaw ang mga yun na parang may sariling buhay. Kaya binuhusan yun ni Mang Nicanor ng gasolina at sinilaban. Natupok ang mga karne. Buhay ang mga karning iyan. Kaya ang sino mang makakain niyan ay magiging aswang. Dahil kukontrolin na niya nag-isip at katawan gaya na nangyari kay Ronald. Mabuti na lamang at naagapan natin. Kung hindi, baka tuluyan na siyang maging aswang. Kaya pala nawala na sa kanyang sarili si Kuya Ronald. Dahil yun sa karne na binili niya kay Remy. Kung ganun pala, ang mga karning binibenta ni Remy, ibig sabihin ay isa siyang aswang. Tama ka, Kuya Ronald. Si Remy at ang mga tauhan niya ay mga aswang. Nakita ko na mayroon silang kinakatay na tao. Pati ang ulo ni Mang Banong ay nakita ko sa loob ng bodega niya. Dapat na silang mapigilan. Dahil kung hindi, ay magkakaroon ng maraming aswang dito sa lugar natin. Tama po kayo, Aling Teresita. Kakailanganan natin ang tulong ng mga pulis kasi delikado ang mga kagaya nila. Bumuo nga kami ng plano. Nagpunta kami ni Kuya Ronald sa istasyon ng pulisya at nag-report tungkol sa lihim ng mini-restaurant ni Remy. Ang mga nawawalang tao ay maaring nasa bodega ni Remy. Kaya naman ng gabi ring iyon ay nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis kasama kami. Nagulat si Remy nang makita ako. Sila po ang nakita kong nagkakatay ng tao. Marvin, hindi ko akalain na ikaw pang maghuhudas sa akin. Akala ko ba gusto mo ako? Bakit ikaw pa ang sisira sa aking mga plano? Gusto kita. Dati. Dahil akala ko ay isa kang normal na magandang babae. Pero sa kabila pala ng kagandahan mo, ay nagtatago ang isang mabangis na halimaw. Aswang ka pala! Kung ganon, alam niyo na palang lihim namin. Pwes, nagkakamali kayo ng kinalaban. Pumasok kayo sa lunggan namin kaya malas niyo! Sumuko na kayo, Remy! Wala na kayong tatakbuhan! Napapaligiran na ng mga pulis ang lugar na ito! Kapag sumuko kami ay papatayin niyo rin kami! Kaya lalaban na lang kami! Mga kasama! Ipagtanggol niyo ang mga sarili niyo! Isa sa mga tauhan ni Remy ang sumugod sa amin matapos magpalit ng anyo na malaking asong itim. Sa ikalawang pagkakataon ay muli akong nakakita ng aswang. Kaya naman nanindig ang balahibo ko. Nakadama ako ng takot nang matiyak ko na ako ang susugurin dahil ako ang nagsiwalat ng kanilang lihim. Pero bago siya makalapit sa akin ay pinaputukan na siya ng mga pulis. Dugo ang bumagsak yun. Tio Guillermo! Mga walang iya! Magbabayad kayo! Sumuko na lang kayo. Baka may pag-asa pa. Magagamot kayo. Pwede pa kayong gumaling at maging normal. Tama si Kuya Ronald! Remy! Makinig ka sa amin! Di ako makikinig sa mga traidor na katulad niyo! Kasunod noon ay mabilis na nagpalit ng anyo si Remy. Naging isang malaking aso rin siya. Tumakbo siya papalayo sa amin para tumakas habang pinapuputukan ng mga pulis hanggang sa makarating sa madilim na kakahuyan.
Nakatakas na sila! Paano yan, Kuya Ronald? Buhay pa si Remy at mga kasama niya. Sa palagay ko, ay hindi na sila babalik dito. Dahil kilala na sila ng mga taga rito. Kapag nakita sila, manganganib ang buhay nila. At siya nga pala, samahan mo ang mga pulis. Ituro mo ang mga katawan ng tao na nakita mo. Sumunod naman ako kay Kuya Ronald. Sinamahan ko ang mga pulis sa bodega kung saan nakita nga nila ang mga karne ng tao na nakasabit doon. Nakita rin sa isang drum na naroon ang 2 ulo ng tao, kabilang na ang ulo ni Mang Banong. Akala namin na kung mawawala na ang mini-restaurant ni Remy ay matatahimik na ang lugar namin. Hindi pala. Dahil ang mga nabiktima nila na kumain ng kanilang paninda ay unti-unting nagbabago na. Marvin, tulungan natin si Mang Nicanor. Marami ang magpapagamot sa kanya. Mga katulad ko na nakakain ng tinda ni Remy. Oo, Kuya. Sasama ako sa iyo. Sayang. Akala ko pa naman ay nakita ko ng babaeng gusto ko. Pabayaan mo na yan, Marvin. Ang mahalaga ay nakilala mo ang tunay niyang pagkatao habang maaga pa. Kaysa naman makakasama mo nga siya, magiging magulo naman ang buhay mo kasi magiging katulad ka niya. Sa bagay, tama ka, Kuya. Pero buhay pa siya eh. Minsan natatakot ako. Nakita ko na sobrang galit niya sa akin. Hindi na yung babalik dito. Araw-araw nga ay mayroong ginagamot si Mang Nicanor. Bilang pagtanaw ng utang na loob ni Kuya Ronald ay tinutulungan niya ito at palagi akong kasama, kaya maraming beses kong nasaksihan ang nangyayari sa mga taong nakakain ng karne ng tao. At makalipas nga ang maraming araw ay wala nang nagpagamot kay Mang Nicanor. Lahat ay gumaling na. Kaya muling sumigla ang karinderya ni Kuya Ronald. Marvin, nakatas mo na ba ang kalamansi? Opo, Kuya Ronald. Templado ng lahat. Isasalang na lang. Balik na sa dating sigla ang karinderya natin. Ang dami nating customer. Oo nga po, Aling Teresita. Matapos ang maghapon ay naubos ang mga niluto namin ni Inay. Papadilim na ng isara namin yun. Matapos ay umuwi na kami ni Inay. Dahil pagod, ay kaagad na nakatulog si Inay. Ako naman ay tumambay muna sa harapan ng bahay namin habang nagkakape. Nagulat ako nang makitang nakatayo sa harapan ng pintuan namin si Remy. Hindi ko na malayang nakalapit na siya roon. Kamusta ka, Judas? Remy, paano kang nakarating dyan ang hindi ko namamalayan? Hindi na yan importante. Ang gusto kong mangyari ngayon ay pagbayarin ka sa mga ginawa mong katrayduran. Remy, gusto ko lang naman matulungan ka. Gumaling ka. At maging normal tao. Sinungaling! Dahil sa ginawa mo, napahamak ang Tio Guillermo ko. Kunwari ka pa na maniligaw? Yun pala'y nag-iispiya ka lang para ipahamak kami? Kaya ngayon humanda ka! Nang makita kong galit na galit si Remy at maging isang aswang, ay kaagad akong tumakbo palayo sa kanya. Dahil hindi na ako makapasok sa aming bahay. Panay ang sigaw ko habang hinahabol ako ni Remy. Tuloy-tuloy akong tumakbo sa maputik na daanan. Kapag nadadapa ako ay muli akong bumabangon. Sige! Takbo! Kapag naabutan kita, lalaslasin ko ang leg mo! Remy, parang awa mo na. Patawarin mo na ako. Walang kapatawaran ang ginawa mong panghuhudas sa akin! Patuloy akong tumakbo kahit pagod na ako. Pero parang hindi napapagod si Remy. Nang maabutan niya ako, ay kaagad niya akong dinamba. Natumba ako, kaya naman kinubabaw niya ako. Ang mahahaba niyang pangil lang iniingatan ko na huwag akong makagat.
kaya pilit kong hinahawakan ang mukha niya at inilalayo sa akin habang nagbubuno kami. Ganyan nga! Lumaban ka! Mahihirapan muna kita bago kita patayin! Layuan mo ako, kampo ng Diablo! Sayang! Unti-unti na rin sana kitang nagugustuhan. Pero sinayang mo ang pagkakataong yon! Kung mas maaga kong nalaman na isa kang halimaw, hindi kita liligawan, impacta ka! Patuloy kaming nagpambuno ni Remy. Ramdam ko na bumabaon sa aking mga braso ang matatalas niyang kuko. Tiniis ko ang lahat ng kalmot na yun. Huwag niya lang akong makagat. Tinadyakan ko siya ng malakas para makawala ako sa kanya. Nang mapaatras si Remy ay nakatayo ako. Noon ako nakadampot ng siit ng kawayan. Ano? Nagulat ka ba? Natatakot ka ba sa siit na hawak ko? Halika! Lumapit ka para maramdaman mo ang hapdi ng tama nito! Hoy! Biglang lumakas ang loob mo! Akala mo ba maniniwala ako sa pagkukunwari mo? Duwag ka! Nang sugurin ako ni Remy, ay inihampas ko ng ilang ulit sa kanya ang siit na hawak ko. Bawat tama ng siit na kawayan sa kanyang katawan ay iniinda niya, kaya lalo siyang nagalit sa akin. Napaatras siya, kaya lumakas na ang aking loob para salakayin siya. Hinampas ko pa siya ng ilang ulit. Nasapul siya sa mukha, pero naputol ang siit. Buti na lang at dumating si Kuya Ronald kasama si Inay. Ako ang harapin mo, halimaw! Kuya Ronald, si Remy yan! Nang muling sumugod si Remy ay tinaga siya ni Kuya Ronald. Dahil matalimang itak na dala niya, ay nagawa niyang mataga sa leeg si Remy. Duguan siyang bumagsak. Nagbalik sa pagiging tao. Sinambit pa niya ang pangalan ko bago siya tuluyang namatay. Maraming salamat, Kuya Ronald! Dumating ka! Yung inay mo nasa lubong ko. Kasi papunta sana talaga ako sa inyo para ibigay itong itak na galing kay Mang Nicanor. Naisip ko kasi na mas mabuting nasa sayo ito para may pang-proteksyon ka. Palagi mo kasing sinasabi na buhay pa si Remy at natatakot ka. Nang magsisigaw ka kanina ng tulong, sumilip ako sa bintana at nakita kong dadambahin ka ng malaking aso. Kaya nang tumakbo ka na palayo at hinabol ka, ay lumabas ako at sinundo si Ronald. Salamat din po, Inay. Nang yakapin ko si Inay, ay napaiyak ako ng impit. Nagpasalamat ako sa Diyos at nakaligtas ako sa kamatayan sa kuko ng aswang. Pagkatapos ng gabing iyon, ay ipinasya namin ni Inay na ibenta na lang ang aming maliit na lote at bahay at lumipat sa malayong lugar sa pangamba na balikan pa ng natitirang tauhan ng aswang na si Remy. At iyan po ang aking naging karanasan, Madam Venus. Salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo para maibahagi ko ang aking kwento sa marami. Hanggang dito na lamang po. Shoutout nga pala kina Wonder Girl, Palangga ni Sherwin, Hermes Tumulak, Sally Molina, Arian Baldonasa, Reynalyn Sibal, Mencho Dayuan, Ruben Daclison, Susan Lim, at Ana Lorzano Salisinas. Huwag pong kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe para maging updated kayo sa mga bagong kwento at exciting na episodes na darating. Abangan niyo po ang mga susunod na uploads. Ayan na siya, Marvin.